Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay may pag-uusapan tayo na hindi na siya bagong loan application. So ito ay 5 years in service na nga at nagpapaloan ng up to 50,000 pesos at up to 9 months mo siyang pwedeng bayaran. Maire-recommend ko ba ito sa inyo? Yes, maire-recommend ko pa din naman. Pero syempre, ayan, share ko pa din sa inyo yung experience ko sa pag-a-apply dito. So, yung loan application nga pala na to ay ang one-hand cash loan app na under ng WeFund Lending Corporation. So, as of now, ito ay may 4.5 na ratings na nga at, ayan, base sa kanila, easy and fast approval. So, malalaman natin ngayon yan. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. And congratulations nga pala sa mga napasama sa aking community spotlight this week. So pagka nakita mo yung username mo dyan is comment down below at huwag mo akong kalimutang i-PM sa may Facebook page ko para maklaim mo na yung prize mo. So mapapasali din kayo dyan basta lagi kayong updated at huwag nyo kalimutang mag-comment. So going back na nga dito sa my one hand, kagaya na sabi ko sa inyo, maire-recommend ko pa din naman. Kaso nga lang, eto, every time na mag-open ako ng YouTube, eto agad yung bumubungad sa akin na ads. Kaya napakadaming ads na to online. Pag makita nyo man, ayan, pwede kayong mag-try. Pero kung first time user kayo is, pwedeng panoorin nyo muna yung video na to para malaman nyo nga kung ano yung mga requirements at kung ano yung mga sasagutan dito. So, ang loan application process. So, yun nga lang, ayan, ma-share ko lang sa inyo. So, nawala kasi yung phone ko gamit yung SIM ko nga na pinaregister doon sa kanilang application. And may existing loan pa ako sa kanila. So, ang ginawa ko, nag-email ako sa kanila. And, ayun, super fast naman sila na mag-respond. And, nabayaran ko na nga yung aking loan sa kanila. So, yun nga lang, nung magla-login ulit ako, ay hindi na ako makapag-login. So, kailangan pa din talaga ng OTP dun sa may niregister ko na SIM sa kanila. Kaya ngayon ay kinlose ko na yung account ko at hoping na ma-approve ulit sa kanila. Kaya yun, samahan nyo akong mag-apply ulit. So, bago nga pala ako mag-apply ulit, is kinlose ko muna yung account ko sa kanila. And after ko ma-close, ay nag-wait muna ako ng 4 days bago makapag-re-apply ulit. So, ayan, syempre, mag-set muna ako ng password ulit. At ito na yung pinaka-homepage nila. So, ayan, highest available is 50,000 pesos. And, ayan, in 3 minutes lang daw is mayayari na ang ating loan application. So, sige, simulan na natin. Syempre, ito yung mga basic na sasagutan natin. Personal info, work info, at ito yung purpose ng loan. So, mamimili ka lang dyan. So, syempre, sa may profession naman, ayan, mamimili ka ulit, pero pwede dito ang student, unemployed, and other. So, ayan. Kailangan mo din pala ditong ilagay yung iyong email at kung ilang credit card mayroon ka. So, next naman sa may contact references ay 3 yung hinahanap nila dito. Pero make sure lang na bago nyo ilagay yung contact references nyo is i-inform nyo muna sila na gagamitin nyo sila as contact references dito sa may pag-a-apply. And next naman is face recognition. At kailangan picturean din yung ID ng malinaw. So, ilalagay mo dito yung, ayan, ID type, marital status, and mother's maiden name. So, ayan, ito pala yung mga recommended na ID type at other options. So, nagamit ko nga din pala yung ID ko na dati is nagamit ko na. Akala ko mag-o-okay, pero hindi pa din pala. So, nakalink pa din daw yun sa may dati kong SIM na iniregister sa kanila. So, ayun, kailangan magbago na ako ng ID. Kasi lang na-close na yung account ko. So, ina-expect ko na mabubura yung aking personal info na inilagay sa kanila. So, hindi pala. Okay, so ayun, additional info. Ayan, balance information, your most used wallet. So, ilalagay dyan. And, work information. So, ito naman, pwede mong i-skip or para mas mataas ang chance na ma-approve ka is, ayan, ilagay mo yan. So, ayun na nga. So, may work info, kailangan ng other phone number, company name, company phone number, number of children, and Viber account. So, ayan, nasa sayo yan kung ipagpapatuloy mo yung paglalagay dyan or hindi. And, ayun na nga, please wait for 58 seconds. And, pwede ka naman na maglagay ng withdrawal channel mo. So, ayan, GCash. And, after ko nga maglagay, 9:13 is, nakita ko na agad yung resulta. My gosh. So, thank you, but we can't offer you a loan this time. So, wondering why? So, as a responsible lender, we care about your financial well-being and based on your details, we are concerned that this loan might
add to your financial stress. So, nakakaloka. So, feel free to reapply in 60 days. Kaso nga lang, ayun na nga. So, nag-apply ulit ako sa kanila after 60 days, kaso lang rejected pa din. So, ito, nag-email na nga ako sa kanila, bakit ka ako reject pa din? So, ito ang kanilang sagot. So, our automated system decides the outcome of the loan application based on the various factors from the information and documents you have provided. So, ayun, rest assured daw, you may still reapply for a cash loan. And, ayun na nga. So, automated daw, based do sa may mga inilagay na personal information sa mga documents or sa may work info na din siguro. So, yun daw yung mga factors na nakakapag-decide sa kanila sa may automated nila system na kung ikaw ba ay ma-aprobahan or hindi. So, yun na nga. Medyo nalungkot lang ako dito sa may one hand dahil, ayan, hoping ako na ma-aprobahan. Expected ko na ma-aprobahan ako dahil kagaya nung last time. Mabilis lang din talaga. Kaso, ngayon, ayan, napakatagal talaga. So, ayan, comment down below kung kayo the same day ay na-aprobahan din at kung magkano yung offer sa inyo. So, i-update ko ulit kayo dito after 60 days. Oh my gosh, after 2 months pa. Pero, ayun, i-update ko ulit kayo and hoping na ma-approve tayo dito. So, ayun, sasabihan ko kayo, pero, ayan, inform nyo din ako sa baba kung ngayon, 2025, nakapag-apply kayo for first-time user is, ayan, aprobahan ba kayo agad-agad? Comment down below na. At kung hindi naman, kung na-reject din kayo, is comment down nyo na para sama-sama tayo na na-reject. So, ayan, manifesting soon, ma-aprobahan din tayo dito dahil maire-recommend ko din naman. Pero kahit na maire-recommend ko yun, nasa sa inyo pa din yung desisyon kung ipagpapatuloy nyo pa din yung pag-a-apply dito or hindi. Basta, basahin nyo lahat-lahat, loan details, terms and conditions, disclosure statement, basahin nyo yan lahat para sa inyong peace of mind na okay pala itong applyan, nasa sa inyo yon. So, ayun lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!